Hello mga kabakbak. Ngayon magbibigay po ako ng honest review. 1 year na kasi sa akin si Bakbak, yung ating minivan. Meron akong i-share sa inyo na napagastos ako ng napakalaki sa huling naging problema ni Bakbak. Coming up. Itong minivan natin ay second hand lang natin nabili. So hindi siya bagong gawa ng mga builder. So actually pangatlong may-ari na po ko nito. Nabili ito ng may-ari sa multicab na company. Tapos naibenta niya, then nabili ko. So pangatlo na po akong may-ari nito. Sa pagbili ko po nito, given na meron siyang problema kasi nga gamit na, second hand, kumbaga tinanggap ko na and nag-alat ako ng budget just in case na may problema siya pagkabili ko. Pero so far nung mga unang buwan wala naman problema. Pero after 6 months, yan, meron siyang naging problema, yung mahina yung ating minivan, yung pala merong singaw yung isang valve. Pero ngayon okay na siya. Pero yung napagastos ako ng malaki last time, iba rin yun. Ang nangyari po doon, sumabog yung gulong ko sa likod. May plano sana ako i-long ride ito si Bakbak. May pupuntahan sana tayo sa south, sa Batarasa. Iikutin natin yung west coast, tapos going Rizal, paikot ng Batarasa. Kaya lang may nangyari nung ginamit ko sa city, ito si Bakbak, sumabog po yung gulong. Pero ano kami nun, loaded, no? Merong sakay sa front seat, dito sa likod tatlo, may isa pa sa likod, tapos may karga pa kaming 2 lamesa, tapos meron pang icebox na napakabigat din. Nung pauwi na kami, biglang parang tumalon-talon yung sasakyan, parang naglubak-lubak, tapos biglang nagplat na. Yung pagka-plat niya, as in hiwalay yung gulong sa rim, natanggal, hindi siya sumingaw, talagang tanggal-tanggal lahat ng mga nung kanyang mga ply, labasan yung mga alambre. Dahil nabili nga natin ng second hand, hindi natin na-monitor kung ilang taon na yung gulong. So yan po yung isang disadvantage pagka second hand, hindi natin alam yung mga parts ng sasakyan kung gaano na siya katagal. Tapos ang nakakatuwa nito, alam ko meron siyang dito sa ilalim, may spare na gulong dito sa ilalim nito, dito sa ilalim. Ang problema, hindi ko po alam paano siya kunin. Nung dinudukot ko, akala ko dito merong merong tanggalan ng gulong. Yung pala, sa mga hindi po nakakaalam, dito, ito yung pangtanggal ng gulong. So kapag natanggal nyo to, meron yan dyan na cross na bar sa ilalim, doon nakapatong yung gulong. Tapos ito lang yung humahawak doon sa cross na bakal na yon. So pagka naluwagan nyo to, malalaglag yung bakal kasama yung gulong, maalis nyo na siya. Yung sumabog na part dito sa left side sa likod, as in flat na flat talaga siya. Tapos ang problema pa noon, sobrang traffic doon sa area, hindi ko makita yung mga tools dito. Ang hirap kunin kasi ang dami sasakyan na dumadaan. Tapos ito, Allen wrench pa yung aking mga bolt, kailangan ng adapter. Akala ko wala akong dala-dala kaya hindi ko agad napalitan. Pero nung hinanap ko dun sa ilalim, nandun din pala. So napalitan ko yung gulong. Tapos good thing na pumunta yung pinsan ko. Meron siyang tire inflator. Ang problema lang, palubat na, pero nakargahan pa rin kahit 1 bar. Pero ngayon binigyan tayo ng tire inflator na madadala natin sa biyahe, para just in case na ma-flat ulit, meron tayong pambomba ng gulong. So yan po yung mga must have pag nagbabiyahe or meron kayong minivan. And tingin ko dahil magaan itong minivan, hindi na kailangan i-jack pa yung ating sasakyan bago ihanginan yung gulong. Tingin ko kayang-kaya ng tire inflator. Kasi yung mga malalaking sasakyan, before nyo gamitan ng tire inflator, kailangan nyo i-jack, itaas yung sasakyan para makargahan ng hangin. Eto, tingin ko hindi na, kasi na-try namin nakaraan, okay naman siya. Bala ko sanang palakyan kasi nung tinignan ko yung yung body ng minivan natin, malayo pa naman siya. Naghanap sana ako na medyo mataas-taas pa na gulong para tumaas din yung ating minivan, pero walang available. So ang binili pa rin natin 165 65 by 13. So
So pero nung naikabit ito, parang tumaas siya ng konti kasi yung lumang gulong natin medyo mababa, medyo flat dahil siguro expired na. Tip din pala, pag bumibili kayo ng gulong, meron po yan dyan na mark, makikita nyo yung 4 na number, yung 2 number yung month tsaka yung week kung kailan siya ginawa. Yung last 2 digit, yan yung manufacturing year niya. So kung 2005 yung nakalagay, meron pa kayong 5 years bago mag-expire yung inyong gulong. Nung sumabog po yung gulong natin sa likod, lahat pinalitan ko na, pati po yung reserve, para kung magbubiyahe tayo ng malayo, hindi tayo mangamba na masisiraan. So pinalitan na rin natin pati yung reserva sa ilalim. Inabot ako ng kulang-kulang 9,000 lahat na gulong na. Sa loob po ng 1 taon, wala naman ako naging problema. Hindi naman ako tumirik sa daan, hindi naman siya namatayan, hindi naman discharge yung battery. So okay naman yung performance. Kahit second hand natin siya nabili, medyo konti yung mga problema, manageable naman lahat. Kung nabili natin siya direkta kay supplier or kay builder, tingin ko mas less pa yung mga problema. Marami po mga legit na seller ng minivan, kaya kung gusto nyo po bumili rin ng ganito, pili lang po kayo ng mga trusted and malapit sa inyo na builder, para just in case mabili nyo yung unit, meron silang after sales na support. Tapos may isa pa ako nakita, may kalawang na pala yung bandang gilid. Ito may parang basag, yung kinalawang na. So wala naman siyang kinalaman dun sa frame, pwede naman tong tapalan, maliit lang naman siya. Yan. So far yan pa lang yung mga naging problema ni Bakbak after 1 year. Yung the rest manageable naman. Yung loob, pinapasok siya ng tubig dito, dito sa may gutter, baka goma lang. Tapos nakakapasok din yung daga dito sa loob, kasi yung kanyang mga plastic hindi nag-fit, kasi galing po ito sa right hand, dilipat dito sa kaliwa. Tapos yung ating dashcam, ito nawala yung sa likod. Di ko alam kung ano nangyari, baka naputol, so wala na yung likod niya. Ipapacheck ko na lang sa mekaniko. Sa overheating wala akong problema, hindi naman siya umabot ng lampas 100. Tapos yung fuel efficiency, mula nung napaayos natin yung kanyang valve, yun, medyo tumipid tsaka lumakas yung ating minivan. So kung ako yung tatanungin, sulit pa rin yung minivan kasi napaka-spacious po nito. Ayan, sa likod, sobrang luwag po niya. Nailalatag ko dyan yung aking camping gear, nakakargahan namin ng mga gamit, sobrang luwag niya. Tapos fuel efficiency, mas tipid siya compared sa mga bagong sasakyan. Tapos may naisip na ako na design na pwede siyang pang camper van, tapos pwede siyang i-modify bilang business truck. So i-share ko sa inyo once na napagawa natin si Bakbak. So yun lang po, samahan nyo ako this year, iikutin natin yung Palawan gamit si Bakbak. Papakita ko sa inyo yung iba't ibang destination, iba't ibang spot dito sa aming probinsya. Maraming salamat, bye bye.